Walang iba kundi si Professor Ronald Holmes. Ron, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Good morning, Danny. Oo, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming programa. Unang-una, Walang anuman. alam ko, di ba, naglabas kayo ng survey. This was dated, tama ba? September 27 to September 30. This was basically a week after nitong September 21, di ba? Yung mga protest rally na ginawa nung anniversary ng martial law. At nakita ko talaga grabe yung 97% ng mga respondents, 'di ba? 1,200 respondents to, Ronnie. So bali ang naniniwala 97% na talagang talaga naman obviously widespread ang corruption. At bigyan mo lang kami ng konting idea how you make of all of this ganitong survey. Well, basically, siguro masasabi natin talagang batayan yan ay yung mga lumabas na mga skandalo nitong nakaraang buwan patungkol sa flood control project. Mhm. Kasi nga, Dani, di ba, kung iisipin natin, bilyong-bilyong piso ng pampublikong pondo ang Yes. nasayang, no? Binulsa ng Mhm. iba't ibang individual, ang negasyon ay mga engineer, mga contractor, at maging Tama. ilan mga mapapatas. So talagang nagpapakita ito na talagang parang hindi lang malawakan talagang Mhm. medyo depraved, Mhm. pagkaganid na Mhm. ilang Oo. ah, Tapos ang very, tiwali, no? yeah, tama. Tapos ang very obvious dito na findings ninyo, bali yung collusion, 'di ba? 90% ng mga Pilipino dito sa mga respondents na survey, agree na meron talagang collusion among executive officials, lawmakers at saka private contractors. Yun talaga yung tugma doon sa mga lumalabas doon sa Blue Ribbon at saka yung dati sa Tricom. Na talagang kaya nga ito napaka-importante kasi natitira na lang yung ICI na lang na pinagkukunan natin ng resulta ng investigasyon. 'Di ba, Prof? Oo nga tapos yung Mm. ICI bagamat nagpapatuloy sila, hindi man natin nalalaman kung anong Mm. nangyayari dun Kaya sa nga. kanilang mga pagpupulong. Mhm. So siguro kinakailangan nila talagang bigyan pansin yung kahilingan na gawing bukas yung kanilang mga pagpupulong Mm. para naman maibsan naman, mabawasan naman yung pagdududa ng ilan. Dito Mm. nga sinasabi na sa tingin nila investigasyon Mm. ay ang layunin ay mapanagot ang dapat panagutin. Pero kung Mm. hindi bukas ang kanilang pagpupulong, ay Mm. lalong magbabadya ito ng pagdududa. Mm. Prof, matanong ko lang, ano yung mga tanong na pinost nyo doon sa survey na ginawa ninyo noong September 27 to 30? Ano yung parang mga basic questions na inihanda nyo sa kanila? Well, yung basic question dyan, Dani, yung mga aming sa quarterly survey, may mga katanungan tungkol sa sila ba aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin ng presidente, ng vice-presidente. Mm. Andiyan rin yung usapin na tungkol sa mga mahalagang usapin, ano sa tingin nila ang Mm. agaran dapat bigyang pansin ng Mm. pamahalaan. At Mm. ano sa tingin nila, aprobado ba sila sa pagtugon doon sa mga usapin na yan. Mm. Maliban pa doon sa module on corruption, kung saan nga tinanong doon, Mm. sa tingin ba nila ay malawakan o Mm. pervasive Mm. o hindi malawakan ng problema ng katiwalian o corruption. Mm. So, medyo may kahabaan yung survey at maraming mga katanungan na Kaya nga. inihahit sa Oo. mga sumagot Oo. na respondent. Kaya nga, dun sa survey na rin na time na yon, noong September 27-30, di ba meron din lumabas yung parang yung performance rating ng presidente. Actually, halos sabay kayo ng SWS . Yung findings nyo, nagkaroon talaga ng dramatic decline . Lalo na kay presidente, pati na rin kay Vice President Sara. So yung September 27 to 30 sa inyo, 44% ng mga Pilipino disapprove yung performance ni Presidente Marcos, up by 5% points o 5 points from 39% in the June survey, di ba? Yung sa amin, Dani, ay 42 siya noong June. Bumagsak ng 33 na itong September. So Okay. bumagsak ng 9 na puntos yung kanyang approval Oo. ratings sa Okay. amin. Ang Noong June. kadailanan nito ay yung pagbagsak ng kanyang approval sa dalawang lugar, no, sa Visayas at Mindanao. Oo. Sa Mindanao nga, halos Grabe sa wala Mindanao nang Grabe sa Mindanao. nag-aaproba. Oo. Wala nang nag-aaproba sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin. Okay. Where would you attribute yung sharp drop na yan sa Mindanao? Grabe yung Well, pagbaba sa Mindanao, yung decline ng kanyang approval rating. Meron ng nakita na natin yan na medyo bumubulusok yung kanyang approval sa Mindanao. Dala na yan ng pagpagkaan nila, no? Oo. Ang kanyang vice-presidente. Nakita na natin yan simula nung Marso o kaya ito simula nung isang taon
Mhm. Dati-dati magkaambal sila, no, magkakampi sila, ay halos pareho ang kanyang approval at trust sa Mindanao. Mhm. Pero nung nagkaroon na ng alitan sa pagitan nila, dahan-dahan bumagsak, lalo-lalo na nung pagka-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mhm. So ito yung masasabi natin parang geographical polarization Oo. Danny. Oo. May mga lugar sa ibang bansa na Oo. mas umaanib sa isang kampo, Tama. malungkot to, Oo. at ito yung nakikita doon sa approval at Oo. pagtitiwala ng mga tao doon sa lugar na yun sa Oo. presidente. So very obvious na talagang in Mindanao, malakas pa rin yung political clout ng mga Duterte group, no? At 'di ba, lalo na nga this was only September 27 to 30. This was wala pang less than a month ago itong survey ninyo. Tapos in Mm. contrast, yung kay VP Sara naman, although may decline pero yung approval rating niya 55%, 4 points lower than 59% naman nung June. Tama? Walang nagbago sa kanyang Halos. approval o Okay. performance rating at sa kanyang class rating na natili lang sa parehong level. Oo. Ang kadahilanan naman diyan, Danny, Oo. mababa yung approval niya sa National Capital Region at sa Balance at Luzon, gano'n yung kanyang class rating. Sa Luzon naman siya mahina. Pero pero medyo masyadong mataas ang kanyang pagtitiwala at approval sa dalawang lugar, yung lalong-lalo na sa Mindanao na halos Mm. lahat ay Mm. nagsasabi nagtitiwala sila o Mm. aprobado sila sa pagganap ng tungkulin ng Vice Presidente. Bagamat Oo. may nagsasabi, ano bang ginagawa ng Vice Presidente? Oo. So ito nga yung sinasabi nating parang polarization na medyo maaaring Oo. sabihin mo rin effective, no? May pagka-emotional Oo. dahil doon naman nanggaling ang Vice Presidente. Okay. So ang bang mga survey nyo, Ronnie, bali quarterly lang ba inilalabas nyo? So kailan yung next survey na ine-expect natin? Sa fourth quarter, so December na? normally. So ilalabas kung paano bago magpasko o Mm. pagkatapos ng bagong taon. Okay, pero ibig sabihin, kunwari, merong mga nagko-commission sa inyo, let's say from other groups, gumagawa kayo ng ganung mga survey, you know, para at least malaman ng publiko. Like, gusto ko rin malaman, if ever, kunwari, mga taga Visayas and Mindanao, where do they get their source of news? Kasi baka marami yung, let's say, nasusundan lang, hindi naman yung mga legit, ng mga news outlets or yung mga news organizations. Kasi masyado yung social media, ano ngayon 'di ba? Yung narrative na hindi naman Yeah. natin sure kung sino ang source, 'di ba, Ronnie? Meron tayo noon sa survey, tinanong namin sa kanila kung Oh, ano pinagkukuhanan nilang balita. tama. Nangunguna pa rin ang telebisyon. Okay. 7 sa 10 sa Visayas at Mindanao, 8 sa 10 sa NCR at Balance of Luzon ang kumukuha sa telebisyon, particular na national television. Mm. Nandyan din yung local, at yung local medyo may kataas ng Visayas Mindanao. Hindi natin alam kung ano yung kinikilingan o ano yung objectivity ng local TV. Mm. Internet, halos mas mababa yung source of news ng Nila. mga taga Visayas Mindanao Okay. in regard to internet. Oo. Mataas doon ang radyo, lalo na ang lokal na radyo. Oo. 5 sa 10 sa Visayas, 4 sa 10 nagsasabing nakukuha nila ang balita sa radyo. Particular na yung lokal, hindi pa yung national. So, Yeah. well, Danny, medyo mahirap sabihin kung anong source of disinformation kasi sabi nga, Oo. maging legacy o social media, mayroong mga hindi kapani-paniwalang impormasyon. Although mas kaunti yung nasa traditional media kung ikukumpara sa social media. Pero ibig sabihin, kino-confirm mo sa Visayas and Mindanao, TV pa rin ang pinaka-main source of information nila. So ibig sabihin, TV, yeah. wala sila masyadong, let's say, accessibility doon sa internet. So ibig sabihin, katulad ng YouTube na marami rin sa Metro Manila o urbanized, nagfa-follow sa mga, di ba, sa YouTube, yung mga ganon, na pwede mong balikan, di ba? Kunwari, gusto mong makinig ng mga podcast or mga vlogs, di ba, ng mga iba-ibang personalities, di ba? Yeah, basically, Danny, multiple sources Nandiyan ng TV, nandiyan ng Okay. internet. Sa internet, pinaka-main source nila Facebook, no? Facebook, okay. Across all areas, NCR and Mindanao. Mhm. So, nasabi ko kanina, 7 sa 10 sa Visayas Mindanao ang kumukuha sa television, pero 6 sa 10 ang kumukuha rin sa internet. At 6 maaaring sa 10. nakikita rin sa internet ay isang Facebook page ng, let's say, DCMM, Teleradyo, Ganun. o YouTube ng DCMM Teleradyo. So, medyo naghahalo. Hindi lang TV, nandiyan ng internet, nandiyan ang kanyang mga kapamilya, kamag-anak, at nandoon ang radyo. So, maraming sources of information ang maraming sources ng pinagkukuha ng informasyon. Yun nga lang, kumbaga pag in-apply mo yung sinasabing Delphi technique,
Maaaring Oo. yung ilang kukuha ang balita na mali ay nababalidate ng ilang iba pang sources of information. Kasi Yes. Oo. sabi ko nga, kahit na radyo yan, Oo. maaaring yung nasa radyo ay may sariling bias na hindi naman nababatay sa facts, no, o katotohanan. Pero that's good to know, binabanggit mo yung DZMM, one of their sources of information, di ba? Kasi malaki din pala influence ng mga local radio, di ba? Lalo na yung mga nandoon, yung mga, let's say, yung kunwari, kung taga Bicol ka, yung taga Cebu ka, yung local mga Mm. anchors nila may influence somehow to their way of thinking, di ba? Yeah. Mm. Sa besides Mindanao, malaki yan eh. It's about Mm. 5 out of 10 in the Visayas are Mm. citing local radio as a Mm. source of news. Mhm. 4 out of 10 in Mindanao, local rin. Mhm. Pero kasabay niyan, kumukuha rin sila sa TV, kumukuha rin sila sa internet. So, Oo. yun lang hindi natin alam. Anong mas pinaniniwala nila, anong mas credible. Oo. Pwedeng sukatin yun, pero hindi Yes. naman may kakapusan rin ng space at panahon para magsagawa ng survey. Oo. Yung sa Balance Luzon, Ronnie, ang pinaka-main Balance source nila. Oh. Balance Luzon, it's still television. 8 out of 10, 78% TV, largely national. Mm. Yung internet is 85%. No? 85 Kadalasan, dito sa oo. urbanized area. Yung radyo, mababa. It's only 16%. Mm. So, yung kapamilya, kamag-anak is about 3 out of 10. Mm. So, I see. basically, variety of sources of news Kaya nga. basically means na maaaring tinitimbang nila kung ano yung nakukuha nila sa bawat pinagkukuhanan ng balita. Okay. Bali, isa na lang tanong na, bago kita bitawan. Itong nilabas din ng Okta Research, ewan ko kung meron din kayong findings sa ganun. Kasi 1,500 naman yung respondents nila, Ronnie. No? So, September 25 to 30, halos pareho rin yung date na inyong kinover. Bali, 60% sabi niya ng 1,500, parang ang pinaka-majority, yung parang anger at saka outrage ang pinaka nangibabaw. Meron din kayo mga ganung findings na kasi yun din yung time na talagang yun na nga nag-protesta na sila sa kalye. Well, meron kami yung pagtatanong kung aprobado ba sila dun sa pagganap ng pagtugon ng gobyerno sa katiwalian, sa graft and corruption. Yeah, tama, meron At na. nailabas namin yan, 7 out of 10, no? 69% ang disapproving. Hindi. Ibig sabihin, pag hindi sila aprobado, Hindi hindi aprobado. sila natutuwa. Tama. Maaaring yung hindi natutuwa, maaaring galit, Kaya, maaaring nangangamba, most likely maaaring galit. Yeah. nahamon ang pamahalaan na talagang mas seryosong tugunan yung problema. Okay. So iba't ibang emosyon yan, maaari sigurong i-infer from that disapproval of the government's performance in addressing graft and corruption. Sige. Thank you very much, Prof. Ronnie, sa oras na ibinigay mo sa amin sa DZMM. Salamat. No problem, Danny. Until next time. Okay, until next time. Yan ho si Professor Ronald Holmes, presidente ho ng Pulse Asia Research